Hi guys! So, sa tutorial na to, tuturo ko naman kung paano ba maglagay ng product sa Click-on POS natin. So, from sidebar, ito yung sidebar. So, scroll down ka lang hanggang makita mo dito yung sa products and then click products. And ito yung magiging product page mo. Click mo lang yung new product kung gusto mong maging code ng panibagong produkto. And then, pili ka ng category. So, right now, meron na tayong mga nalagay na category. So, pipili na lang tayo dito. So, ang brand niya, Coca-Cola. Ang product type niya is simple kasi ang ilalagay muna natin na produkto is si Coke Sakto. So, unahin muna natin encode yung mga simple products. So, sa group naman, pwede natin siya lagay sa food at sa merienda. So, magagamit niya natin later on pag meron na tayong ordering kiosk na gagamitin. So, UUID is universal ID lang to ng mga produkto. And then, product name, dito natin lalagay si Coke Sakto. Receipt name, Coke Sakto na din. So, bakit may product name at receipt name? So, kasi may mga produkto na sobrang haba ng pangalan. So, receipt name, ito yung lalabas sa resibo. Kasi yung resibo natin is hindi ganun kalapad. So, may mga instance na, or pagkakataon, na hindi kakasya yung produkto doon sa mismong resibo. So, kailangan natin siyang shortcutin, bigyan ng abbreviation, or paiksiin yung pangalan. So, yung presyo, ito yung kung magkano mo ibibenta kay customer. For example, binibenta natin to ng 17 pesos. And nabili naman natin to ng 12 pesos. So, yung ibang field, hindi ko muna i-discuss para hindi mo na kayo ma-overwhelm sa data or sa information. And then, barcode naman, pwede mong, kung meron kang barcode scanner at hawak mo ang Coke Sakto na may barcode, pwede mo siyang i-scan para malagay dito yung barcode number niya. Kung wala ka naman, as of now, wala din akong hawak na Coke Sakto, so pwede mo i-click yung button na to para mag-generate siya ng temporary barcode para dun sa product na yan. And then, since itong Coke na to is gusto nating i-inventory, kailangan mong i-click si Track Inventory. So, pag kinlik mo yung Track Inventory at simple product siya, automatic, maglalagay na rin siya ng entry or input doon sa inventories para hindi mo na kailangan mag-encode ng inventory at saka product. And then, tax type natin, so, halimbawa, VAT, yan. So, karamihan dito sa Pinas, laging tax inclusive na yung mga produkto natin. Kumbaga, nandun na sa mismong presyo rin yung tax na ng produkto. So, default is 12. So, unit of measure natin, lagyan natin piece. Yan. Is active, true. And then, description, pwede mo na itong lagyan ng kahit Coke, sakto lang. Hindi naman siya nag-require ng sobrang habang description. Usually, nagagamit mo lang to pag meron kang mga products na gusto mong lagyan ng description na or explanation about doon sa produkto na yan. So, featured image, ito naman yung uh, image na lalabas doon sa ordering system mo or sa ordering kiosk mo. Kamali tayo ng encode. Ito yung nilagay natin. So, change natin to Coke. Coke, sakto. And then, product images naman, ito yung parang thumbnails ng product. So, optional naman siya. Pwede mong lagyan, pwede hindi. So, for now, create lang muna natin yan. So, meron na tayo ngayon, Coke, sakto. So, i-check natin sa inventory kung nag-create din ba siya ng entry. So, punta tayo sa inventories. Hanapin natin yung Coke Sakto. So, makikita natin dito, si Coke Sakto, meron na rin. So, wala pa siyang inventory or stocks, pero meron na siyang entry doon sa inventories. So, ganun lang paano mag-encode ng products. Punta ka sa products, click new product, and i-fill out mo lang yung form, and then click create or create another. So, thanks guys.